Okay na ba, Dabs? Urot na ang surprise? O, sige. Larga na ta. Okay, I'm requesting everybody to please stand and open your Bibles in the book of Matthew, chapter 2. This is in continuation sa tuang message from verse 10 to verse 15. No? Katong nag-visit ang three kings, o dito na to naibalaan kung unsay purpose atong regalo no mo gigamit sa Ginoo nga mahimo nilang kining sabi terma na baon padulong sa Egypt, no? Nga wa gid si Joseph nahadlok but ning sunod siya. So this is in continuation sa atong story about those three kings. Then iadto sila sa Egypt kay ginahunting ang mga bata nga patyonon. Matthew chapter 2, we will read from verse 19 hangtod sa verse 22. Akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. Matthew chapter 22, verse 19, it says here, "But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel, for they are dead, which sought the young child's life. And he arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. But when he heard that Archelaus did reign in Judea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither. Notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee." The title of our message for this morning, Let God Guide and Lead You. Let God guide you and lead you. Mag-aampo ta. Most gracious and loving Heavenly Father, nagapasalamat kami, niiningatak na, ng mong gihatag ka na mo an opportunity nga mahimaya ka, o simbahon ka, o ibalik ang tanan dungog himaya, kanimo nga takna karon nga adlaw, sa mga panalangin, sa mga grasya o kaloy nga mong gihatag ka na mo for the past days. Amahan, pasailua kami sa mga sala nga mong nahimo, so that we will become worthy sa pagpaminaw sa imong mga pulong, sa pagdawat sa imong mga panalangin, sa imong mga kaalam. Lord, you know what is in our hearts and in our minds, what is our struggles, what are the challenges and pains that we have right now. And Lord, I'm praying that in the name of Jesus Christ, that your words will give us comfort, that your words will give us guidance, will give us a proper leading towards always to glorify your name. And Lord, salamat sa mga kaubanan sa simbahan that are fervently nga madasigon sa pagpangalagad o sa paghimaya sa imong ngalan. Amahan, use me mightily today sa paghatod sa imong mensahe and through your scriptures in the book of Matthew. And Lord, that this lesson nga mong matun-an karon dili mahimong masayang, but it will strengthen us. It will give us more wisdom sa pagkinabuhi sa matag adlaw nga tanan. That we will only focus to glorify your name and nothing else. And out from that glorification, Lord, guidance and wisdom will come up. Amahan, giyahi o ihatag ang kadaugan sa mong pagpanimbahon karon sa mga kaubanan. Ayaw tuguti, Lord, si Satanas ngayon gubaon o disturbo na mong panimbahon. But Lord, in the name of Jesus Christ, ilabay sa salayo nga dapit, tabuni kini nga lugar sa hamiling nga dugo ni Jesucristo. And Lord, I am praying for wisdom and good understanding sa matag usa. And Lord, use me, your mouthpiece today. And may you lead me in heart and spirit na mahatod na ako imong pulong karon. Kinita akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Now, kini nga mensahe, it is a continuation sa tuang unang nga topic about katong nagbisita ang three wise men, no, kay Jesus Christ. And so, for the longest time, all that we have learned from this story, nga nagbisita ang three wise men, naghatag sila sa ilang regalo, and so, dito lang kutob. But from our previous lesson, dito na to nahibalaan, unsa day purpose atong regalo.
Mo dito'y gamiton sa Ginoo, ihatag sila nga pabaon sa diyang mobalhin sila padulong sa Egypt, kay ginahunting ang mga bata atong panahona, and particularly ginapangita si Jesus Christ as known to be the King of Kings and Lord of Lords. And so when God instructed Joseph from verse 13 hantod sa 14, gina niya, Joseph, dada ang bata, dada imong asawa, adto mo sa Egypt, balhin mo dito para ma-safety mo. Then wait for my instruction nga mubalik kung okay na. You see, God's instruction in our lives is very specific. And those instructions, dili nato makitaan sa uban nga tao, sa uban nga mga libro, but only in the book of God, in the Word of God, the Bible. And this is very important nga dili ta mubulag sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, because it is where God's proper instruction nga ihatag niya sa matag usa ka nato. Kaya nga no, if we will be left on our own, according to the book of Proverbs, chapter 14, verse 12, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Di ba na nahitabo sa tuwa? Nga daghantang diskarte nga gihimo nga sa atong kaugalingon lang, because believe ta sa atong kaugalingon kay natay nani nga skill, natay nani nga talento, natay nani nga kaalam, natay nani nga connection, but in the end bagsak, failure. But when we turn our hearts, we base our wisdom, we base our knowledge, we base our principles according to the Word of God, according to the law and the principles of God. Sa Psalm chapter 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. You know what ungodly means? Ungodly meaning you are not likely sa character nga gusto sa Ginoo nga atong i-possess. Mo nang gitawag og ungodly. Sa tawag na prefix, na prefix. But God wants us to live holy according to the book of Galatians. God wants us to bear the fruits of the Holy Spirit. And number one there is love. And at this time, sa diyang nagstay sila Joseph, I don't know for how long, niabot ang panahon nga ang threat sa ilang kinabuhi nawala na. According pa sa itong gibasa sa verse 19, but when Herod was dead, sa diyang namatay si Herod, gituman sa Ginoo iyang saad kay Joseph. Nahulat lang ka diha. Di ba sa ingon sa previous verse, in verse sa itong verse 13 hangtod sa verse 15, ingon na atong Ginoo, hulat lang mo diha. Hulat mo diha, Joseph. O sa dihang namatay si Herod, tuod nagpadalag min sa Herod atong Ginoo. Kaya nga naman, ang Ginoo dili gyud ta niya ginapasagdan. Ang Ginoo dili ta niya ginapabayaan. Ang Ginoo is always there at the right time when we needed Him. And that's for sure. Mopod sa kinabuhi ni Joseph. When Herod was dead, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph. Mo pa ni pamagi sa unang panahon, kaya wala pa man ang Bible. Pinagi sa damgo, pinagi sa tong burning bush kay Moses. Voice behind the cloud, inaana pamagi sa Ginoo sa unang panahon. But now, mao ni siya ang atuang dapat sundon nga pulong sa Ginoo. Ngunit matag-usa ka nato, walay rason, nga mointa, pastor, wala maggugoy Bible, no? Di ba napoy ma-upload sa cellphone, di ba? Gani, karong panahon na, mas gi-update pa sa Ginoo ang atong teknolohiya, kaya nga no, pwede na ang Bible, mo imustorya para sa imo ha, imbis nga ikaw para mubasa, no? Maminaw na lang ta. Herod is a thorn sa kinabuhi sa pamilya ni Joseph at that time. Which is also similar sa atong kinabuhi. Naagi specific na mga tao nga ginagamit sa demonyo nga mahimong thorn sa ato ang kinabuhi nga pamilya. Di lang kay personally. But God won't allow it nga maguba ang atong kinabuhi. Ilabi na pag tinudanay imong pagpangalagad sa Ginoo.
Mo na ayaw undang. Si Herod na himong thorn because he is very wicked. Gani, sa iyang pagka-wicked, sa dihang namatay si Herod, grabe kabaho ang iyahang lawas. Every now and then, gapuli ang rotation ng mga sundalo nga gabantay, kaya nga naman partigyong bahua. Balo ka pag toxic kay ka nga tao manggod, it follows sa imong lawas. Pag puro toxic ang gagawa sa imong baba, sa imong kasing-kasing, sa imong utok, meaning imong lawas usab, gadunot po, baho. Unya, kabalo mo siya naitabo sa diyang namatay si Herod. Kay kabalo siya, pag mamatay siya, magmaya ang mga Hudiyo. And he makes sure that when he dies, dili siya mamak. Siya yung gihimo. Before he died, he ordered his generals, sa dihang magtinga pa lang ko, kuhaan na tanan leader sa mga Hudiyo. Ibutang sila diha sa kung sa to apa murag almendras gin, hipodong. Ibutang sila diha, i-detain sila. Then sa dihang mamatay ko, patya sila tanan. Tanawa unsa ka wicked si Herod. Grabe siya ka wicked. Ug tuod man sa dihang namatay si Herod, wa gay Hudiyo nga nagmaya sa diyang namatay siya. Kaya nga nahadlok gihapon sila kay Herod maskin patay na siya. Kay gipakita ni Herod nga maskin patay na ko, kaya mo na ko hadlokon, dili mo angay magmaya sa diyang mamatay ko. Pero sa ba Kristohanon, kita nga nakang Kristo, watay angay kahadlukan. Pag ganay bitaw sa bersikulo nagikutlo ni Brother Christopher kagabi, the book of Timothy, for God hath not given us the spirit of fear, but of love and of power. Sa dihang namatay si King Herod, abi sa mga Israelitas na humana ang ilahang days of cruelty sa isa ka hari. But little did they know, na apaday tulo ka anak si King Herod nga nagsunod sa iyaha. And one of it, ang iyang kamagulangan, si Archelaus. Iyan tulo ka anak, si Archelaus, si Antipas, o si Philip. And among those three sons ni King Herod, si Antipas, si Archelaus may pinaka-cruel sa ilang tulo. Pinaka-cruel. Gani, mas nalabwan pa niya ang pagka-cruel sa iyahang amahan. Muni itong timan ng Kristohanon, sa dihang nag-expect ang mga Hudiyo nga, patay na si Herod, okay na taan we will not live in fear or in terror anymore. Pero wala di ay, kaya nga naman, ang pagsulay, ang problema, ang kalisod, ang mga challenges sa kinabuhi, di na siya mawala. Pero atong kalipayan, nga mas kinaata sa tunga-tunga, sa problema, ang grasya o ang kaluoy sa Ginoo nagapabilin sa matagusa ka nato. Panahon nga kita nagka-problema, dili ta pagkakabsan sa atong Ginoo. So long that you will stay focused, mahimaya ang atong Ginoo. Pastor, importante gid kay nga mahimaya ang Ginoo. Yes, very important. Very important. Nahinumduman ako ang nahitabo aning panahon sa mga Israelitas katong panahon ni Elijah. Sa dihang gisugo siya sa Ginoo nga pahibalaan ng si King Ahab o si Queen Jezebel nga magkaroon og kining drought, no? Without rain for 3 years ang ilang lugar. Sa diyang gihimo sa Ginoo iyang gisugo kay Elijah, siya nitabo si Elijah nagtago sa langob. Nailangob diri sa Cagayan, padulong sa Talakag kanang gitatawag og Makahambos Cave. Bubo lang kay na siya, siguro murag diri ra siguro kanang multicab siguro. No? Bubo na no? Pero pag sulod nimo pertigyong ngit-ngita nga wa gyud kay makit-an nga imuhang
utok magdula-dula unsa kay naa din, abakahay abat, abakahay kining kwakmit, ani inana kay partigyong ngitngita. So, I believe so inana pud ang konsepto og state ni Elijah sa dihang nagtago siya sa langop. Dili ba na siya in terror? Dili ba na siya in cruelty, kahadlok, nga nasa ng panahuna? And to think, si Elijah, he is a minister of God. Pero gialaw sa Ginoo, nga muagi siya og kapitos. Pero sa diyang niagi siya sa kapitos atong panahuna, gialaw ba sa Ginoo nga nakulangan siya? Nagutman siya? Napabayaan siya? Wala. Maski naa siya sa kangit-ngit adto nga langob, siguro sa Ginoo nga naa siya'y pamahaw, naa siya'y paniudto, naa siya'y panihapon. Ug maskin pa ang very unlikely nga animal nga gigamit sa Ginoo ang uwak para lang mahatdan siya tinapay, mahatdan siya og karne. Di naman siya problema kay naaman siya daplin sa sapa. Moto for 3 years si Elijah, maski naa siya sa inato nga kagna state, pero wala niya gibati ang kalisod kay naang Ginoo kanunay sa iya. Umapo na dapat ang atong naa sa huna-huna nga naa kay problema, pero ayaw huna-huna nga gipabayaan ka sa Ginoo. Kung gialaw sa Ginoo ng problema mahitabo, kay gusto sa Ginoo atong ma-experience ang iyang kaluoy, ang iyang grasya. Ana nga panahon. Mo na nakanindot pag naatay pagsulay. Pastor, grabe po kayo. Malipay di kag naipagsulay. Well, sama sa nahitabo sa Biblia, sa dihang naipagsulay, ma-experience nato ang grasya, ang kaluoy, ang favor sa Ginoo. Kaya ang problema, kung tawanon lang, maglisod kayo. Kami bitaw, sa akong asawa, di na ako ma-relate unsa kadako sa asset ang among gibilin dito sa Baliangaw. We have a franchise ay nani nga produkto. We have a school. Ako po dog si Gladys na ay mga responsibilidad nga among i-take over that it pays good money. Among gibilin ang amuang newly constructed nga balay. Naa pa may mga ubang asset aside sa school. Pero wala na ako gilantaw na siya. Akong gilantaw nga mahimaya ang Ginoo niini nga lugar. Wala na ako gilantaw na abay kanabitang secured nga financial nga kada bulan, wala. Kaya nga naman, ang nasa kong kasing-kasing is fixed nga Lord, tabangi ko nga mabalik ang kahimayaan sa imong ngalan niini nga panahon nga lugar. And overwhelmingly, dili lang kay ang buluhaton, pati ang mga nagapamuhat gipanalanginan sa Ginoo. Inanara na siya. It is as simple as that. And dili nimo ma-experience unsa ka maayo, unsa ka gamhanan ng atong Ginoo if you will not immerse yourself sa pagpamuhat. In verse 19, but when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream in Joseph in Egypt, saying, muna ning gihatag sa Ginoo instruction, arise and take the young child and his mother and go into the land of Israel. So from Egypt, ang instruction sa Ginoo is very clear. Dad-a si baby Jesus, dad-a si Mary, ng imong wife, balik na mo sa Israel. Balik na mo sa Israel for they are dead. Patay na si Herod. No? Pero ang tubag ni Joseph, despite sa instruction nga gihatag sa Ginoo sa iya, in verse 22, but when he heard that Archelaus did reign in Judea in the room of his father, he was afraid to go thither. Ginoo na ang nag-instruct ni Joseph, Joseph, balik na mo. Safe na. Ginoo na.
Pero wala siya. Naminaw. Ingon pa niya diri, he was afraid to go thither. Hadlok siya. Despite God's guidance, despite God's instruction, mao ni ang pulong sa Ginoo. Hadlok gyapon siya, wala sa nituman. In Psalm chapter 19, verse 7. In Psalm chapter 19, verse 7. This is why ang pulong sa Ginoo is very important sa atong kinabuhi. Dili lang ni siya kay part sa atong kinabuhi, but it should be part of sa system sa atong kinabuhi. Di ba? In Joshua chapter 1, verse 7, this book of the law shall not depart out of thy mouth. In Psalm chapter 19, verse 7, God said, the law of the Lord is perfect. The law of the Lord is perfect. What is God's law? Kining iyang pulong. Ginstraka na si Joseph. Joseph, balik na dito. That is already perfect. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. You see, ang pulong sa Ginoo when He instructed us, that is already sure. Maskin pa og naay gera imong agian, but when God told you to go through that, you will always be safe. That's what I've said. In times of trouble, in times of problem, in times of challenges, in times of obstacles, it is where ipakita sa Ginoo sa matag usa kanato ang iyang kaluoy, ang iyang grasya, ang iyang tabang, ang iyang favor sa ato. Kung perfect na itong kinabuhi, we don't need God. But our life is not perfect. We are struggling, isn't it? We have problems. Diba? Natay pagsulay. Physically, mentally, financially, in relationship, in every aspect sa kinabuhi. But God's word is very sure. Kisa may atong masaligan din sa kalibutan. Napabailain? Nga itong masaligan gawas sa pulong sa Ginoo, walay lain. Kaya ako mismo, maupuni ang akong gikuptan. This is where I get my instruction. This is where I get my leading. Pero sadyang si Joseph, giingnan sa atong Ginoo, Joseph, balik na dito. Sa inyo niya, Lord, I am afraid to go back. I am afraid. Ngano ka nahadlok si Joseph? Kabalo mo, ganun nahadlok si Joseph. On the day, inaugural ceremony ni Archelaus. 3,000 ka mga Hudiyo ang iyang gipapatay. Si Archelaus. Dili lang basta-basta nga gipapatay nga mas kinasa lang ha. Gidala niya sa templo sa mga Hudiyo, ana siya, diha sila, patyapotleg mga ulo. O ikaw amahan, o ikaw bana, kabalo ka imong anak, baby pa, napakay-asawa. Tawanon nga perspektibo. Inaana ang gibuhat sa bagong gi-install nga hari, the day nga nahimo siya hari. 3,000 katawo yang giputlag ulo didto sa templo mismo, sa simbahan sa mga Hudiyo. Di baka mahadlok? So karon nasabdan nato kung ano nahadlok si Joseph. Despite God's instructions that is very specific, go back to Israel. Joseph, pero sa inyo sa verse 22, he was afraid to go thither. The next paragraph. Maskin klaro ang instruction sa Ginoo sa inyo ni Joseph, notwithstanding, despite the strong leading, despite the strong instruction, specific instruction sa Ginoo, paminaw sa akong pulong, Joseph, my word is sure. My words are perfect. My words will make you wise. Paminaw. Ningtuman ba si Joseph? Wala. Notwithstanding, being warned. Kasi nag-warn sa iyang asawa. Kasi nag-warn sa iyang uncle dili. Being warned of God in a dream. At this time, dili na ang anghel, but ang Ginoo na mismo.
Joseph, balik yung ka sa Israel. Ayaw adto anang Galilee. Dili diha akong gusto. Inaana usab sa atong kinabuhi, ang gusto sa Ginoo, mahimo tang faithful sa iya. But atong ginalantaw, ang kapitos, ang kalisod, ang obstacles nga Lord, dili sa ko kasimba karon kay nato ko ginaasikaso. No, we should always follow. Despite sa dangers nga imong giuna-una ha. Mabitaw ni gikumpara ta sa Ginoo in the book of Timothy as a soldier of God. Unsa may motto, unsa may instruction sa mga sundalo. Obey first. Ha? Namao di ay kay ngano man di atong mindset wag gid na setting sa pagkasundalo di ay no? Sa atong Ginoo. Obey first before you complain. Ang gibuhat ni Joseph, nahimo ba siyang sundalo sa atong Ginoo? Wala. Nag-complain siya, Lord, how can I go back to Israel? Sige patay. Lord, ang among kinabuhi is still in danger, as you can see. But God said, you are already safe. Maski pag 3,000, 6,000, 10,000, ayang gipatay. But when God said, balik diha, balik diha. Mo po na sa atong kinabuhi, usay ang atong pagpangalagad, magkadispalko, kay nga naman, mas mutuo ta sa atong nakita kaysa gihatag nga vision sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mura man ginapangay sa Ginoo sa ato, di ba? Faithfulness and obedience. Faithfulness and obedience. In Psalm 37 verse 4, God said, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. And as we realize at this time, kung anong wala ning sunod si Joseph sa leading sa Ginoo, kaya nga naman, imbes that he will follow God with all his heart, with all his faith sa atong Ginoo, ang nasa is fear. Isn't it? Di ba tama? Kahadlok ang nag-motivate sa iya sa desisyon niya. Kahadlok ang nag-trigger sa iyang decision nga instead musunod sa atong Ginoo, sundo niya iyang kahadlok. Lord, unya na Lord kay Lord, nabi kada sa langit ako na di sa yuta, mas nakita na ako ang naasa ko atubangan. Naunsa ka? Mas kuya ang nakitaan sa Ginoo kay naa siya sa langit. Usahay mahadlok ta nga mga lagad sa atong Ginoo kay atong gipatuyangan atong kahadlok instead ang atong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoo. Mao na dagang Kristohanon talawan because they are driven by their fear to serve God instead of that faith and strength that God will always be there enough to supply that grace and mercy sa atong kinabuhi. Muna nahitabo kay Joseph. Tinuod, nisunod siya nga nihawa sa Egypt, but not in the place where God wants him to be. That is in Israel. Instead, he go to Galilee. Mo po na sa itong pagpangalagad. Nangalagad ta sa Ginoo. We move forward, but not according to the will of God, but according to our will. Di ba? In Romans chapter 10, verse 2, 3, and 4, they have the zeal of God, but not according to the knowledge of God. Joseph moved forward. He went out from Egypt, but not to the place where God wants him to be, but he went to the place where he wants to be. Tanaw sa nitabo kay Jonah. Sa diang gina sa Ginoo, Jonah, adto ka sa nakalimot na sila. Asan niya to si Jonah? Kabangay ko kay nakalimot po ko. Nineveh. Instead, niadto siya sa Bohol. Daghan Tarsus dito. Sinetabo. Wala ning tugot ang Ginoo, but gibalik gid siya. Ayaw diya sa Tarsus, diri ka sa Nineveh. Mao po sa atong kinabuhi, ang gusto sa atong Ginoo, diri ka sa pagpangalagad sa kuha. Ay napaghimog laing programa.
Our message today is very simple. Let God guide you and let God lead you no matter what. Mingkag, siguro paso, sa ilang kayo ni musulti yun, kay wala ni mo nagihan ang akong problema. Yeah, siguro. But my problem is also, dili ka makaingon pod nga pareha pod sa imuha. Kaya nga no, lain-lain tag kabugaton. But despite that problem, despite the challenges, gina ba ta sa Ginoo nga pabayaan ka? Wala. O gihimo kay sa Ginoo in the first place, adyang gisugo sa Ginoo si Joseph, adto ka sa Egypt, gi-provide sa Ginoo ang tanan. How much more at this time, patay na si Herod. Kung saan naman na iyang anak. Kung nakayanan nga naprotektahan sa Ginoo si Joseph, si Mary, si baby Jesus at the time when they departed from Jerusalem out, going to Egypt at this time. Dapat sigurado na siya. Dapat dili na siya mayon, Lord, hadlo ko. Yung ano, inaani po ta. Nothing can replace. Kay numdum ko sa wali ni Brother Real. Kining isa ka Domingo, nga mamiss na to pagsimba sa Ginoo. Di na ginato na mabayran. Di ba, Brother Real? Kaya nga naman, one day is how many days atong Ginoo? 1,000 years. Nalimang ka na. Di na gini mo na mabayran. Kulang pa atong kinabuhi. So let God lead you and let God guide you. In Psalm chapter 37, verse 23. Psalm chapter 37, verse 23. Salamat kay Kuaning ministry po ni Iris. Indot kayo. Psalm chapter 37, verse 23. The steps Psalm 37, verse 23. Psalm Psalm 37, verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Kupti na siya nga promesa sa Ginoo. Kupti na siya nga instruction sa atong Ginoo. The steps of a good man. You will not qualify as a good man if you will not listen, if you will not follow God's instruction. God's promise. Di ta niya pabayaan kung nagtarong po ta sa yaha. In verse 31, the law of the Lord, the law of God, the law of His God is in His heart. None of His steps shall slide. Pagkanindot. Ang pagtarong sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ka madisgrasya. Dili ka mapariwara. But your steps are always right. Your heart is always right. Your mind is always right. Mas kinata sa kalisod, di ta makuyawan. Kaya nga tama ang atong desisyon nga magtarong sa atong Ginoo. Verse 34, wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt thee to inherit the land. When the wicked are cut off, thou shalt see it. Si Joseph, ang mali niya, wala siya naminaw. Dili lang kay wala siya naminaw, wala pa gid siya nituman. Di ba daghang Kristohano nani? Dili na maminaw, dili pa gid mutuman. I mean, naay maminaw pero dili mutuman. Pero sa ingon sa Ginoo dire, ang taong nga maminaw, ang taong nga mutuman, God will keep His way. He shall exalt thee to inherit the land. Dili ta dihado Kristohanon. Ato ala na hunahuna nga dihado ta. No. Wala nagipromesa sa Ginoo nga mahimo tang dihado pag magtarong tag pangalagad sa iya ha. Gani in Psalm chapter 1 sa ingon niya, pag magtarong ta, thou shalt make thy way prosperous. Mo na apil ta tanan sa atong devotional kada gabi kay daghang kitag makutlo gyud.
Di lang kay kaalam, di lang kay pagdasig pati doktrina. And in verse 37, Psalm 37, verse 37, mark the perfect man. And behold the upright. You see, promisa sa Ginoo, for the end of that man is peace. Kalinaw. And in verse 39, but the salvation of the righteous is of the Lord. Dili sa tuwa. Kung unsa man ang atong set of skills, baliwala na siya sa atubangan sa Ginoo pag di na siya maymaya. But when we surrender it to the Lord, God said, the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. Muna ako, perminti paghimaya, akong ginabalik sa atong Ginoo. Kadako sa problema nga atong ginatubang diri, 7 million. Wala ko'y 7 million, maski pag ibaligyan na mo tanang asset na mo dito sa Balyangaw, kulang gihapon. That's why I live in peace every day. Pagkagabi bitaw, pag muhigda, pag musan na mo dapat na ng unlan sa akong likod, o na, larga na ng barko, wala abtag 5 minutes. Inana ang kalinaw nga naana ko. Kadagang Kristohanon karon, nakautang og 1,000 pero kada gabi di ka tulog. Di ka tulog, 1,000 ra na ha. Pero ako 7 million ako atubangon. Lami may no ikatulog. Kaya nga naman, maunay kalinaw, nga gihatag sa Ginoo sa ako despite niining problema nga naata sa tunga-tunga niini. In verse 40, and the Lord shall help them and deliver them. Asa ka na? Kinatong problema ka na imong problema karon. Wala na sa atong Ginoo. God said, He will help you. He will deliver you. He shall deliver them from the wicked. Dili lang kay atong problema, pati sa mga tao. Nga ilang gusto is distraction sa ato. And save them because they trust in Him. In Job chapter 23 verse 10. Job, last verse for today. Job 23 verse 10. Kabalo mo sa'y mahitabo sa tuwa pag naatay problema, ginabaid ka permente sa problema, kauban ni mo atong Ginoo basaha. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall comfort as gold. Ayaw kahadlok sa problema so long that you are also right with God. Because you will always come forth as gold. Mag-aampo ta. Labing balaan ug langit nun nga amahan. Lord, salamat kaayo sa imong mga pulong. Salamat, Lord, sa pag-comfort ka namo. Salamat sa pag-guide ka namo. Salamat sa pag-lead ka namo. Lord, kabalo ka sa mga pagsulay nga naa mo karon. Pero salamat, Lord, sa imong pulong nga diri kami gabarog, diri kami gasalig, diri gikan ang among kaalam ug prinsipyo. Sama kay Job, we will come forth as gold because of you, Lord, and not because of us. Lord, continue to guide us through the Holy Spirit and through your words. Kita na akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ng kagahom sa balan ng Espiritu Santo. Amen.